Kalidad ng itlog sa tinaguriang egg basket of the Philippines sa San Jose, Batangas, apektado na rin ng mainit na panahon. Ayon sa LGU, samantala 6 na dam sa Western Visayas nasa critical low water level na ayon sa NIA. Yan at iba pang balita sa epekto ng El Nino sa ilang bahagi ng bansa, ihahatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live mula Iloilo. Kim? Cecil, ramdam pa rin ang epekto ng El Nino ng mga magsasaka maging ng mga residente na nakararanas ng kakulangan ng supply ng tubig. Apektado na rin ng mainit na panahon ang produksyon ng itlog sa tinaguriang Egg Basket of the Philippines sa San Jose, Batangas. Bagamat maraming supply, apektado naman daw ang kalidad ng mga itlog ng manok. Kapansin-pansin raw ang pagliit sa sukat ng mga ito at pagnipis ng mga shell. Ayon sa municipal agriculturist, posibleng na-stress daw ang mga manok bunsod na mainit na panahon kaya hindi makapangitlog ng maayos ang mga ito. Patuloy naman daw ang isinasagawang monitoring at check-up ng Municipal Agriculture at Veterinary Office sa mga manukan sa bayan. Parang tao din, mainitin ang ulo, mainitin ang pakiramdam. Yung concentration na supposedly dapat sa production dahil sa init, so yun yung lagi nilang nararamdaman. Nagpatupad naman ng annual closure ang National Irrigation Administration 6 o NIA-6 sa siyam na irrigation system sa Western Visayas sa loob ng 2 buwan simula March 1. Ito'y upang bigyan daan ang maintenance activities sa mga irigasyon at mga ilog bilang paghahanda sa pagsisimula ng first cropping sa Mayo. Ang aton nga intake gates dira sa may dams naton is ginasiradahan ina siya para ang tubig halin sa may suba kag sa dam hindi magsulod pa kadto sa aton nga irrigation canal. Sa pinakahuling datos na inilabas ng NIA-6, 6 na dam sa probinsya ng Iloilo ang nasa critical low water level. Isa na dito ang Aganan River Irrigation System Dam sa bayan ng San Miguel, Iloilo na nasa 1 meter above the riverbed ang water level. Pero dahil nagsimula na ang pagsasara sa mga irigasyon, hindi naman apektado ang service area ng NIA-6. Nasa kabuuang 15 na dam sa Western Visayas ang mahigpit na minomonitor ng ahensya. It is expected nga manubo gid man subong ang tubig, especially during these dry months, no, sang dry season gid ni subong summer and may El Nino pa. So it is normal nga makita naton nga do medyo dwindling ang aton nga water supply. Sa Pavia, Iloilo, malaking hamon sa ilang magsasaka ang pagtitipid sa konsumo ng tubig para sa itinatanim nila na alternative crops gaya ng kamatis. Wala na, nadura na schedule. Iwat mo subong makakuha ka tubig. Kasi may iba mga tanam na white titasok sa lupa. Ibubon mo la. Mga sakahan sa 11 barangay sa Bayawan City, Negros Oriental, apektado na ng El Nino. Ayon sa LDRMO, aabot sa 16 million pesos na ang naitalang danyos ng mga magsasaka sa lungsod na isang agricultural city dahil sa nararanasang mainit na panahon na nagsimula pa noong December 2023. Walang irrigation system ang mga nasabing barangay at umaasa lang sa ulan ang mga magsasaka para sa kanilang sakahan. Naagid sila sa tunga-tunga, no? Tunga-tunga sa ilang stage. Inigbulak nila. So inugbunga, wa na gyud ka bunga. So alang-alang gyud pud anihon kay wa may sulod. Sa pamamagitan ng binuong El Nino Task Force, nabigyan na ng Bayawan City LGU ng mga binhi ng alternative crops katulad ng melon ang mga apektadong magsasaka. Sa datos ng Visayas Pag-asa Regional Services Division, nakararanas ng dry spell ang Negros Oriental at mga lugar sa lalawigan ng Cebu. Ang lalawigan ng Bohol at Siquijor ay nasa dry condition naman matapos makaranas ng mababang pagulan simula January 2024. Kining at the end of April, yan nakita natin na possibly mahug na siya sa drought condition ang some portion of Central Visayas. Samantala, gumawa naman ng improvised irrigation system ang mga magsasaka sa Talisay City para masigurong mayroon pa silang pagkukuhanan ng supply ng tubig.
Cecil, dito sa Iloilo City, 24 na barangays ang mahigpit na minomonitor ng LGU dahil apektado na ng mainit na panahon ang supply ng tubig. Kung magpapatuloy ito, isa sa mga hakbang na gagawin ni Iloilo City Mayor Jared Treñas ay ang pagre-rekomenda na isailalim sa state of calamity ang lungsod. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.